Tuwing eleksyon, pinapaalala sa atin ng poll watchdogs na mayroon tayong karapatan. Hindi lang bumoto, kundi ang karapatan sa isang malinis, tapat at patas na halalan. Pero posible nga ba ito, lalo na't marami pa ring aligasyon ng anomalya sa automated election system, kahit na nagpalit na ng voting machine provider? Para sa grupong kontradaya, ang laki ng posibilidad sa pandaraya sa AES. Magmula noong 2010, hindi reliable yung automated election system dito sa Pilipinas kasi nga hindi naging transparent yung iba't ibang aspekto. Mula sa Smartmatic, Miro Systems na ngayon ang voting machine provider ng pamahalaan para sa darating na halalan. Pero isang malaking red flag daw ang pagkuha sa Miro dahil sa mga kontrobersiyang nakapalibot sa kumpanya. Para sa kontradaya, imbis na full automated election system, mas masisigurong may transparency sa eleksyon kung magpapatupad ng hybrid election system. Magagawa yan through manual voting and manual counting. Tapos yung automated aspect na lang ay yung transmission para at least sa usapin ng pagbibilang ng boto, hindi magiging malaking kaisipan kung yung makina ba ay accurate na nagbilang sa ating mga boto. Maliban pa sa mga problema ng AES, balakid din daw para sa malinis at patas na halalan ang red tagging at iba pang klase ng harassment sa panahon ng eleksyon. Bukod sa inilalagay nito sa panganib ang buhay ng mga kandidato, nagagamit ito para linlangin daw ang mga botante bilang forma ng disinformasyon. Dahil dito, naglabas ang COMELEC ng resolusyon para ipagbawal ang red tagging at mga forma ng diskriminasyon sa panahon ng pangangampanya. Dagdag ng election watchdogs, mas malaki ang hamon sa publiko para busisiin ang mga kandidato sa likod ng mga pinangako nila ngayong campaign season. Kinakailangang bumoto tayo ayon sa plataforma ng mga kandidato at simple lang naman yung tanong para kanino ba talaga sila? Tuwing eleksyon, laging sinasabing nasa botanteng Pilipino ang kapangyarihan. Kaya dapat daw sinisiguro na natatamasa ng bawat Pilipino ang karapatan sa malinis na halalan para maipanalo ang mga kandidatong tunay na magsisilbi sa taong bayan. Kung parating may dayaan, kung parating hindi patas at kung parating marumi ang halalan, kung parating nananalo ang ayaw ng mga botante, anong klaseng demokrasya ba meron tayo o demokrasya pa bang matatawag ito? Whether manual election yan o automated election, dapat nagsisilbi ito sa interes ng mamamayan